Hi, good morning. Wala lang, isipan ko lang na mag-vlog, short vlog lang. So, kuwento ko lang, nung isang araw kasi parang, medyo na-bored ako, parang medyo nalungkot ako. Um, Sabi ko parang nakakainip naman yung mga permit-permit na 'yan, mga business permit na 'yan. So, parang medyo nagdrama ako ng konti, nag-isip na naman ako ng worth ko as a person, yung value ko as a person. And then naisipan kong mag-submit lang ng resume online sa isang college dito sa Cavite. So, sa Dasmariñas. Naghahanap kasi sila ng tourism instructor. So, nag-submit ako ng resume. And then after a day, nag-reply naman sila sa'kin. They asked me to come for an interview and for a teaching demo. Um, Hindi ko siya tinuloy kasi, um, nag-isip kasi ako, sabi ko part-time lang kasi yung puwede kong magawa. Like for example, twice a week lang. So, for example, if, mag-e-earn ako ng mga let's say sabihin natin maximum 15,000, 2 days a week, siguro whole day 'yun. Um, sa 15,000 ibabawas ko yung tax, for example 10%, so 1,500. So, magiging 13,500 na lang. Pamasahe ko is 250 a day kasi medyo malayo. Bus, tricycle, papunta do'n tapos bus ulit tapos tricycle, so 250 'yun. Kasi Alfonso ako, eh. So yung 13,500 ko minus ko yung pamasahe ko na 2,000, so 5 na lang, 'di ba? So, siyempre sa 11,500 dahil medyo malayo 'yun, minsan stress ka, mapapakain ka pa, baka mapadaan pa ako sa SM o kaya sa Robinsons, 'di ba, sa Palapala. So, mababawas na naman. So, sabihin natin baka 8,000 to 9,000 na lang matira sa'kin. Sabihin natin mga 8,000. Siyempre pag-uwi ako magpapasalubong pa ako sa anak ko, 'di ba? And then, ang biyahe ko kasi sa isang araw is para magiging 4 hours kasi 2 hours papunta do'n and then 2 hours pabalik. So, gano'n siya. Gano'n yung magiging ano ko. So, hindi ko siya tinuloy kasi dahil nga do'n sa mga, na-realize ko na gano'ng bagay na hindi ko siya naisip bago ako nag-submit ng resume. So, pasensya na doon sa college na 'yon. Hindi ko na-accept yung opportunity na yun. Although nanginayang ako kaya lang naisip ko kasi, meron tayong 7 days a week, 'di ba? So ang plano ko talaga is 5 days sa Stella Restaurant, dun ako magtatrabaho, 2 days ay para sa part-time. Kaya lang sabi ko, why not yung sa 2 days na yon yung isang araw is gawin kong day off, pahinga ko siyempre, kasi kailangan natin yun. At ang isang araw ay para sa pamimili ng mga ingredients na kailangan ko para sa estera, paglilinis, at saka, um, pagpe-prepare ng mise en place para for the 5 days na operation ng estera, ready ako. Kasi wala naman akong gaanong kukuning staff, siguro maximum 2 staffs lang. So, 3 kami magtatrabaho dun. Um, Kaya sabi ko siguro, um hindi hindi pa panahon para bumalik ulit ako sa pagtuturo kasi, um, sigurado may mapapabayaan ako. Hindi ako basta maggo-grow as at instructor at hindi rin ako basta maggo-grow as, for example, chef or restaurant owner, entrepreneur. So, minsan kailangan nating pumili muna ng isa and then, um 'yun yung ating, pagbutihin, okey? Kasi hindi rin kasi ako yung klase ng tao na, magaling mag-multitask.
Ako kasi yung tipo ng tao na 'pag may ginagawa ako isang bagay gusto ko dun lang ako naka-focus. Yun talaga yung pinagbubutihan ko. So, sabi ko siguro in the future kung estable na yung Estera, baka naman sakali makabalik tayo sa pagtuturo kasi passion ko rin naman yung, teaching. Gusto ko pa rin talagang magturo. Kung makikita niyo nga kung mababrowse niyo nga itong aking, channel, naka-record dito yung mga lessons ko before. Um, Kasi usually kasi 'pag mainit, kasi sa General Trias ako nagwo-work before as instructor. So usually 'pag mainit wala kaming klase, walang pasok. So ang ginagawa ko nagre-record ako ng mga online classes at yun yung pinapanood ng mga estudyante ko. So passion ko din talaga yung teaching, kaya lang siguro sa ngayon hindi ko muna siya magagawa. Nakakalungkot pero gano'n talaga. Yun nga lang kasi yung sa teaching talagang sure na kita na yun. Yung sa restaurant alam ko, hindi ko yun puwede pang-asahan. So, kailangan ko talagang sumugal. So yun lang, na-share ko lang, I don't know if tama yung ginawa ko kasi if you will ask some people lalo na yung mga nagnenegosyo, sabihin nila, "Ay, 'pag hindi ka pa kumikita sa negosyo mo dapat may stable job ka." Gano'n kasi yung pananaw nila. Kaya lang parang feeling ko sa akin hindi siya applicable. So, let's see kung saan ako dadalhin ng aking mga naging desisyon. Thank you very much. Have a nice day. Bye.